Napabalikwas ako ng bangon nang marinig ko ang basag na iyak na bumasag sa katahimikan ng madaling araw. Parang may kung anong humihila sa puso ko, pero mas matindi ang naramdaman ko sa aking katawan. Isang matinding kirot sa aking dibdib, parang tinutusok ng libu-libong karayom. Napahawak ako ng mahigpit sa aking damit. Hindi ako nanganak. Hindi dumaan ang sanggol na yon sa sinapupunan ko. Pero sa bawat iyak ni Jeric, kusa at milagrosong sumasakit ang dibdib ko, nagpaparamdam na handa na akong maging ina. Handa na akong magbigay ng gatas kahit sinasabi ng siyensya na mahirap, kahit sinasabi ng iba na imposible. Huminga ako ng malalim. Iniinda ang antok at pagod at mabilis na tumakbo papunta sa kwarto ni Jeric. Pagkakita ko sa kanya sa kuna, maliit, namumula ang muka at humahagulgol na wala lahat ng pagod ko. Dahan-dahan ko siyang binuhat. Amoy baby powder at gatas, ang pinakamasarap na amoy sa mundo. Umupo ako sa rocking chair at inayos ang posisyon namin. Kinabit ko ang maliit na tubo ng supplemental nursing system sa aking dibdib. Ito ang sakripisyo ko gabi-gabi. Ang pilitin ng katawan na gumawa ng gatas para sa batang hindi naman galing sa akin, pero pinili kong mahalin ng buong buo. Tahan na anak, nandito na si Mami. Bulong ko habang hinahaplos ang manipis niyang buhok. Nang maramdaman ko ang pagdampi ng labi niya at ang dahan-dahan niyang pagtahan, tumulo ang luha ko. Hindi dahil sa sakit ng pagpapasuso, kundi dahil sa saya. Ito ang tadhana ko. Sabi nila, dugo ang nag-uugnay sa pamilya. Pero sa gabing ito, habang nakatingin ako sa mga mata ng anak ko, alam kong mali sila. Puso ang nag-uugnay sa amin. Attorney May, andiyan na po siya. Napatingin ako sa pinto ng opisina ko nang sumungaw ang ulo ng assistant kong, si Jen. Sorry, attorney, pero nagpupumilit po siyang pumasok kahit wala pang appointment. Nanginginig ang boses na sabi ni Jen. Hindi pa man ako nakakasagot, marahas nang bumukas ang pinto. Isang lalaki ang pumasok na tila ba pag-aari niya ang buong gusali. Matangkad, nakasuot ng charcoal gray na Amerikana na halatang mas mahal pa sa kinikita ko sa isang taon. Ang kanyang mga mata ay singlamig ng bakal, walang bahid ng emosyon. Si Ethan Zamora, ang bilyonaryong kinababaliwan ng media at kinatatakutan ng mga kakumpetensya. Agad akong tumayo at inayos ang gusot sa aking palda. Kinailangan kong ipakita ang tapang na kilala. Sa korte. Mr. Zamora, panimula ko. Pinipilit na maging matatag ang boses. Sa pagkakaalam ko, strict ang policy ng opisina ko pagdating sa appointments. Hindi siya natinag. Sa halip, isang mapang-asar ng ngiti ang sumilay sa kanyang labi. At sa pagkakaalam ko, Attorney May, hindi humihingi ng appointment ang isang Ethan Zamora. I create opportunities. Dire-diretso siyang naglakad at umupo sa visitor's chair sa harap ng aking mesa. Prenteng-prente, na para bang siya ang boss dito. Suminyas ako kay Jen na lumabas na at isara ang pinto. Huminga ako ng malalim bago muling umupo. Ramdam ko ang pagkirot ng dibdib ko. Paalala na oras na naman dapat ng pagpump ko ng gatas, pero kailangan ko itong tiisin. Para kay Jeric, kailangan ko ang kliyenteng ito. Ano ang kailangan mo, Mr. Zamora? Diretsahang tanong ko. May inilapag siyang isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng mesa. Ang bigat ng tunog nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kwarto. Naghahanap ako ng isang bata. Seryoso niyang sabi na wala ang yabang at napalitan ng isang bagay na mas madilim. Anak sa labas ng yumaong matalik kong kaibigan. Kumunot ang noo ko. Naghahanap? Mr. Zamora, abogado ako. Hindi private investigator. May mga tauhan na akong naghahanap. Mabilis niyang sagot. Tinititigan ako ng diretso sa mata. Pero kailangan ko ng isang abogado na mag-aasikaso ng legalidad kapag nahanap na ang bata. Gusto kong makuha ang full custody
mula sa kung sino mang nag-aalaga sa kanya ngayon. Ayokong magkaroon ng aberya. Babayaran ko ang serbisyo mo. Triple ng karaniwang rate mo. Triple. Kusa akong napalunok. Ang halagang yon, sapat na yon para masiguro ang kinabukasan ni Jeric hanggang sa magkolehiyo siya. Sapat na yon para hindi ko na kailangang mag-alala kung may mangyari man sa akin. Kinuha ko ang envelope pero hindi ko pa binubuksan. Bakit desperado kang makuha ang bata? Dahil ba sa mana? Tanong ko. Sinusubok ang kanyang karakter. Tumigas ang panga ni Ethan. Parang may dumaang anino ng sakit sa mga mata niya, pero mabilis niya itong tinago. Dahil iyon ang huling bilin ng kaibigan ko, at hindi ko ugaling sumira sa pangako. Malamig niyang sagot. Ang bata ay dapat lumaki sa marangyang buhay, hindi sa kung saan-saan lang. Pera ang magpapatakbo ng mundo niya, at ako ang magbibigay noon. Nakaramdam ako ng inis. Para sa kanya, pera lang ang solusyon sa lahat. Hindi niya alam na ang kailangan ng isang bata ay hindi pera, kundi kalinga, yakap, gatas ng ina. Akmang sasagot sana ako nang biglang umilaw ang cellphone ko na nakapatong sa mesa. May notification, ang wallpaper ko ay nagliwanag. Isang close-up photo ni Jeric habang natutulog. Suot ang maliit na beanie na bigay ko noong nakaraang linggo. Napansin kong dumako ang tingin ni Ethan sa telepono ko. Natigilan siya. Ang kaninang malamig at arogante niyang muka ay biglang nagbago. Kumunot ang noo niya at bahagyang napaawang ang kanyang bibig habang nakatitig sa screen ng cellphone ko. Parang nakakita siya ng multo. Wait! Bulong niya at akmang aabuti ng telepono ko. Sino yan? Mabilis kong kinuha ang cellphone at itinago sa bulsa ng blazer ko. Ang puso ko ay biglang kumabog ng mabilis, hindi dahil sa kaba sa kliyente, kundi dahil sa isang takot na hindi ko maipaliwanag. Anak ko, mariin kong sagot, habang mahigpit ang hawak ko sa telepono sa loob ng bulsa ko. Ang boses ko ay may halong babala. At wala siyang kinalaman sa transaksyong ito, Mr. Zamora. Personal na buhay ko yan. Tumikim si Ethan. Saglit na nawala ang lamig sa mga mata niya. Tila nagising mula sa isang malalim na pag-iisip. Umayos siya ng tayo. Inayos ang kanyang kurbata at muling ibinalik ang maskara ng isang walang pusong negosyante. Pasensya na, sabi niya, bagamat halatang pilit at walang bahid ng pagsisisi. May naalala lang ako. Familiar ang mga mata niya, pero hindi mahalaga yon. Itinuro niya ang envelope sa mesa gamit ang kanyang nguso. Ang mga mata niya ay bumalik sa pagiging mapanuri. Tinitimbang kung gaano ako kahalaga sa plano niya. Ang tanong ko, Attorney May, tinatanggap mo ba ang trabaho? Triple pay, blank check para sa expenses, at sisiguraduhin kong magiging sikat ang pangalan ng firm mo sa buong bansa kapag nakuha ko na ang bata. Napatingin ako sa makapal na envelope. Sa loob ng isang segundo, nagtalo ang isip at puso ko. Ayoko sa kanya. Ayoko sa tabas ng dila niya at sa paraan ng pagtingin niya sa mga tao na parang mga asset lang na pwedeng bilhin. Pero naisip ko ang presyo ng gatas ni Jeric. Naisip ko ang tuition fee niya balang araw. Naisip ko ang bahay na gusto kong ipatayo para sa kanya. Isang tahanan kung saan hinding-hindi siya maaapi ng kahit sino. Nilunok ko ang pride ko. Para sa anak ko, gagawin ko ito. Huminga ako ng malalim at sinalubong ang tingin niya. Tinatanggap ko. Sabi ko nang walang pag-aalinlangan. Hahanapin ko ang batang sinasabi niyo at aayusin ko ang legalidad ng custody. Tumango si Ethan, isang ngising tagumpay ang sumilay sa kanyang labi. Nakuha niya ang gusto niya, gaya ng lagi niyang ginagawa. Good. Ayoko ng excuses, attorney. Ibigay mo sa akin ang bata at ibibigay ko sa iyo ang mundo. Aniya bago tumalikod at naglakad palabas ng pinto nang hindi man lang nagpapaalam. Nang sumara ang pinto, napahawak ako sa dibdib ko.
Napabuntong hininga ko ng malalim, tila nabunutan ng tinik, pero napalitan naman ng isang malaking bato. Mabilis kong binuksan ang drawer at inilagay doon ang envelope. Masama ang kutob ko, pero kailangan kong magtrabaho. Sa labas ng opisina, habang naglalakad sa hallway papunta sa elevator, hindi mapakali si Ethan. Nakatayo sa tabi niya ang kanyang bodyguard, pero parang wala siya sa sarili. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang larawan sa cellphone ng abogada. Yung ngiti ng sanggol, yung hugis ng ilong, at lalo na yung mga mata. Tumigil siya sa paglalakad at napahawak sa kanyang sentido. "Sir, okay lang po kayo?" Tanong ng bodyguard niya. Umiling si Ethan. Pilit na iwinaksi ang ideya. "Wala," sagot niya, pero mahina ang boses. Imposible. Pero habang papasok siya sa elevator at nakita ang sariling refleksyon sa salamin, bumulong ang isang kaisipan na hindi niya matakasan. Ang batang iyon. Ang mga mata ng batang iyon ay kamukhang-kamukha ng mga mata ni Carlos, ang kaibigang namatay para iligtas siya. At kung tama ang hinala niya, nasa kamay na ng kalaban ang hinahanap niya bago pa man magsimula ang laban. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng private investigator. "Hello?" Bungad ni Ethan. Ang boses ay may halong yelo at apoy-in. "Ay background check mo si Attorney May. Ngayon din, gusto kong malaman kung saan galing ang batang kasama niya." "Carlos! Huwag!" Napabangon ako mula sa aking kama. Habol ang aking hininga. Ang pawis ay tumutulo sa aking noo habang ang lakas ng kabog ng aking dibdib ay halos dumagundong sa katahimikan ng malawak kong kwarto. Muli na naman, ang parehong panaginip, ang parehong bangungot, ang tunog ng nagkikiskisang metal, ang amoy ng nasusunog na goma, at ang huling tingin ni Carlos bago niya ako itinulak palabas ng wasak na kotse. Ang mga mata niya, puno ng takot, pero puno rin ng pagmamakaawa. "Hanapin mo siya, Ethan. Iligtas mo ang anak ko." Napahilamos ako ng mukha gamit ang dalawang palad. Ilang taon na ang lumipas, pero sariwa pa rin ang sugat. Buhay ako dahil sa kanya. Nasa akin ang lahat ng yaman, kapangyarihan, at tagumpay. Pero pakiramdam ko ay isa akong hungkag na tao na naglalakad sa mundo ng mga patay. Utang ko kay Carlos ang buhay ko, at ang tanging paraan para makabayad ay ang tuparin ang huli niyang hiling. Tumayo ako at naglakad papunta sa floor-to-ceiling window ng aking penthouse. Ang mga ilaw ng Makati ay tila mga bituin sa baba, pero wala akong naramdamang saya. Kinuha ko ang envelope na ibinigay sa akin ng investigator kanina. Wala pangalan, wala pang mukha, pero may kutob ako. Yung batang nasa wallpaper ng abogadong si May. Hindi ako pwedeng magkamali. Kilala ko ang mga matang iyon. Kailangan kong makasigurado, hindi ako makakapaghintay ng bukas. Pinaharurot ko ang sasakyan papunta sa address na nakuha ko sa profile ni Attorney May. Isa itong simpleng subdivision sa Quezon City, malayo sa ingay at gulo ng BGC kung saan ako nakatira. Pagbaba ko ng sasakyan, napansin ko agad ang katahimikan ng lugar. Payapa. Taliwas sa magulong mundo na ginagalawan ko. Bukas pa ang ilaw sa sala ng maliit na bungalow. Huminga ako ng malalim bago ako kumatok. Wala na akong pakialam kung bastos tingnan o kung disoras na ng gabi. Sanay akong makuha ang gusto ko sa oras na gusto ko. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Isang matandang babae, marahil ay kasambahay, ang sumalubong sakin. Gulat na glat. "Sino po sila?" tanong niya. "Ethan Zamora, nandyan ba si Attorney May? May kailangan lang akong ibigay na dokumento. Importante." Diretsong sagot ko, sabay hakbang papasok nang hindi pa man ako pinapapasok. "Sir, teka lang po." Hindi ko na siya pinansin. Ang mga paa ko ay tila may sariling isip. Dinadala ako papunta sa kung saan nanggagaling ang mahinang himig ng isang kanta. Isang oyayi.
Huminto ako sa tapat ng isang kwarto na bahagyang nakabukas ang pinto. Doon, nakita ko siya. Si May. Wala ang matapang na blazer at striktong mukha na nakita ko sa opisina kanina. Nakasuot lang siya ng simpleng pambahay na damit. Nakaupo sa isang rocking chair sa ilalim ng dim light ng lampshade. Karga niya ang isang sanggol. Dahan-dahan niyang hinehele ang bata. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamahal na hindi ko pa nakita sa tanang buhay ko. Nakadikit ang sanggol sa kanyang dibdib. Dumedede. Ang tanawin ay napakasagrado, napaka-inosente, na para bang kasalanan ang gambalain sila. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Sa mundo ko, ang mga tao ay nagkakalapitan lang kapag may kailangan sa isa't isa. Pero ito ay purong pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. Biglang lumingon si May. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ako sa may pintuan. Mabilis niyang inayos ang kumot para takpan ang kanyang sarili at ang bata. Ang instinto ng isang ina na protektahan ng anak ay agad na lumabas. "Mr. Zamora?" Pasigaw na bulong niya. Halatang nagpipigil para hindi magising ang bata, pero galit na galit. "Anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok?" Hindi ako nakasagot agad. Nakapako ang tingin ko sa bata. Dahan-dahang inalis ng sanggol ang bibig nito sa dibdib ni May at lumingon sa direksyon ko. Doon ko nakumpirma ang hinala ko. Ang hugis ng mukha, ang ilong, at ang mga mata. Ang mga mata na yon na nakatingin sa akin nang may kuryosidad na para bang kilala niya ako. Lumapit ako ng dahan-dahan, parang hinihila ng magnet. "Huwag kang lalapit," banta ni May. Niyakap ng mahigpit ang bata. Pero hindi ko siya pinakinggan. Lumuhod ako sa harap nila para magpantay ang mukha namin ng bata. "Hi!" Bulong ko. Ang boses ko ay biglang gumanagaralgal. Isang emosyon na hindi ko maintindihan ang bumara sa lalamunan ko. Inabot ng sanggol ang kamay ko. Ang maliliit niyang daliri ay kumapit sa hintuturo ko. Ang init ng palad niya ay parang kuryenteng dumaloy sa buong katawan ko. Tinutunaw ang yelo na matagal nang bumabalot sa puso ko mula noong mamatay si Carlos. "Jeric," banggit ni May sa pangalan ng bata. Sinusubukang alisin ang kamay nito de akin. "Bitiwan mo siya, Mr. Zamora." Tumingin ako kay May. Nakita ko ang takot sa mga mata niya, pero mas nangingibabaw ang tapang. Ang tapang ng isang inang handang pumatay para sa anak niya. Agad kong binawi ang kamay ko. Ang init ng palad ng sanggol ay naiwan sa balat ko. Isang pakiramdam na tumagos hanggang sa buto. Tumayo ako at umatras ng ilang hakbang. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman kong nawala ako sa sarili. Ako si Ethan Zamora, ang laging may kontrol, ang laging may plano. Pero sa harap ng mag-inang ito, pakiramdam ko ay isa akong dayuhan na nakapasok sa isang sagradong templo nang hindi naghuhubad ng sapatos. I'm sorry," nauutal na sabi ko. Ang boses ko ay parang hindi akin. Nawala ako sa isip. Hindi ko sinasadyang takutin kayo. Mas lalong hinigpitan ni May ang yakap kay Jeric na ngayon ay nagsisimula nang umiyak dahil sa tensyon sa kwarto. "Umalis ka na, Mr. Zamora." Matigas niyang utos. Ang mga mata niya ay nanlilisik. Ngayon din, bago ako tumawag ng pulis, hindi ko alam kung anong laro ang nilalaro mo o kung bakit ka nandito ng ganitong oras, pero hindi mo kami pag-aari. Hindi nabibili ng pera mo ang privacy namin. Wala akong maisagot. Gusto kong sabihin na kailangan kong makita ang bata. Gusto kong sabihin na ang batang hawak niya ay ang dahilan kung bakit ako humihinga ngayon. Pero alam kong hindi niya maiintindihan. Hindi pa ngayon. Tumangulang ako ng marahan. Isang tanda ng pagsuko. "Iiwan ko na lang sa opisina mo ang mga dokumento bukas," sabi ko ng mahina, bago ako tumalikod at mabilis na naglakad palabas ng bahay. Hindi ko na nilingon ang matandang kasambahay
na nakanganga sa may pinto. Dire-diretso ako hanggang sa makarating ako sa aking sasakyan. Pagpasok ko sa driver's seat, isinara ko ng malakas ang pinto at sumandal sa manibela. Hinahabol ko ang aking hininga. Ang puso ko ay kumakabog ng napakabilis, parang sasabog. Muli kong tiningnan ang hintuturo ko, ang daliring hinawakan ni Jeric. Napapikit ako. Carlos, nakita ko siya. Nakita ko ang anak mo. Buhay na buhay siya. At nasa pangangalaga siya ng babaeng mukhang handang ibuwis ang buhay para sa kanya. Biglang tumunog ang cellphone ko, bumasag sa katahimikan ng gabi. Kinuha ko ito mula sa bulsa. Unknown number. Alam ko na kung sino ito. Speak! Sagot ko. Ang boses ko ay bumalik sa pagiging malamig at seryoso. Sir Ethan, bungad ng boses ng private investigator sa kabilang linya. Hingal na hingal din ito, tila may malaking natuklasan. Hawak ko na ang birth certificate at adoption papers. Nagmatch ang timeline at nakuha ko rin ang hospital records ng biological mother. Huminga ako ng malalim, hinihintay ang kumpirmasyon na magbabago ng lahat. Diretsuhin mo ako, utos ko. Positive, sir, sagot ng investigador. Ang batang inampon ni Attorney May, siya ang anak ni Carlos, siya si Jeric. Nabitawan ko ang manibela at napatingin sa bintana ng bahay ni May. Nakita ko ang anino niya sa kurtina, hineheli pa rin ang bata. Ang hinala ko ay naging katotohanan. Ang tadhana ay naglaro ng isang napakalupit na biro. Ang babaeng inupahan ko para hanapin ang anak ni Carlos ay siya palang nagtatago nito sa akin. Sir? Tanong ng nasa kabilang linya nang hindi ako sumagot. Anong gagawin natin? Gusto niyo bang tawagan ko na ang legal team para bawiin ang bata? Pinatay ko ang tawag nang hindi sumasagot. Tinitigan ko ang bahay. Hindi. Hindi ko pwedeng basta na lang bawiin ang bata gamit ang mga abogado. Nakita ko kung paano niya alagaan si Jeric. Nakita ko ang pagmamahal. Kung kukunin ko si Jeric ng pwersahan, magwawala si May at baka pati ang bata ay madamay sa gulo. Kailangan ko ng ibang plano. Kailangan kong mapalapit sa kanila. Kailangan kong sirain ang depensa ni May mula sa loob. Binuhay ko ang makina ng sasakyan. Ang mga mata ko ay naaninag sa rearview mirror. Madilim, desidido. Nahanap na kita, Jeric, at hindi ako papayag na mawala ka ulit. Kahit na ang kapalit nito ay ang wasaki ng puso ng kinikilala mong ina. Nakakalat sa ibabaw ng aking mahogany desk ang mga litrato at dokumento. Ang mukha ni May, ang birth certificate ni Jeric, at ang adoption papers. Walang duda. Ang batang nasa puder ni Attorney May ay ang anak ni Carlos. Napahigpit ang hawak ko sa baso ng scotch na iniinom ko kahit 10:00 pa lang ng umaga. Ang alak ay gumuhit sa lalamunan ko. Pero hindi nito nahugasan ang mapait na lasa ng pagdududa sa dila ko. Masyadong nagkataon. Isang abogadong eksperto sa family law biglang nag-ampon ng isang batang iniwan sa simbahan. At hindi lang basta bata, ang nag-iisang tagapagmana ng Montenegro Estate. Ano sa tingin mo, sir? Tanong ng investigator na nakatayo sa harap ko. Modus ba? Tinitigan ko ang litrato ni May. Nakangiti siya habang karga si Jeric. Mukhang totoo. Mukhang wagas. Pero sa mundo ng negosyo, ang pinakamagandang mukha ang kadalasang nagtatago ng pinakamaitim na balak. Alamin mo ang lahat, utos ko. Hindi inaalis ang tingin sa litrato. May utang ba siya? May sakit ba sa pamilya na kailangan ng malaking pera? Gusto kong malaman kung bakit siya nagdesisyong maging ina sa batang hindi naman kanya. Kung alam ni May na si Jeric ay may milyones na mana, hindi ako pwedeng magpadalos-dalos. Hindi ko pwedeng basta kunin ang bata. Baka gamitin niya ang batas para baliktarin ako. Baka gamitin niya si Jeric bilang shield. Kailangan kong maglaro sa sarili niyang teritoryo. Kinuha ko ang telepono at dinial ang numero niya. Ilang ring lang. Sumagot siya. Ang boses niya ay formal, pero may halong lamig.
Naaalala pa rin ang pambabastos ko kagabi. Attorney May speaking. Attorney, bati ko. Pinapalambot ang boses ko. Ginagamit ang charm na madalas kong gamitin para makuha ang mga deal. It's Ethan Zamora. I want to apologize for last night. Masyado lang akong stressed sa paghahanap. Natahimik ang kabilang linya. Ramdam ko ang pagdadalawang isip niya. Mr. Zamora, sagot niya matapos ang ilang segundo. Tinatanggap ko ang paumanhin mo. Pero kung tungkol ito sa trabaho, pwede nating pag-usapan sa opisina. No, mabilis kong sagot. Gusto kong bumawi. Let's have dinner, I insist. Para rin mapag-usapan natin ang strategy sa paghahanap sa bata. I promise. Purely professional. Alam kong hindi siya makakatanggi kapag trabaho ang pinag-uusapan, lalo na at triple ang bayad ko. Sige, pagsuko niya. Saan at anong oras? Napangisi ako. Step 1, complete. Sa isang pribadong kwarto sa Antonios, pinanood ko siyang maupo sa harap ko. Iba siya sa mga babaeng nakakasalamuha ko. Walang makapal na makeup, walang mamahaling alahas. Simple lang ang suot niyang dress. Pero may aura siya ng dignidad na hindi nabibili. Habang kumakain kami, pinagmasdan ko ang bawat galaw niya. Hinahanap ko ang crack sa kanyang maskara. Hinahanap ko ang kasakiman. So, attorney, panimula ko, habang hinihiwa ang steak sa plato ko. Nabasa ko sa profile mo na single mother ka. Mahirap yon, lalo na sa career natin. Bakit mo pinili yon? Tumigil siya sa pagsubo. Ibinaba niya ang tinidor at tumingin sa akin. Hindi ko pinili, Mr. Zamora. Dumating lang. Sagot niya ng mahinahon. Nag-ampon ka. Pang-usis ako. Tinutulak siya ng kaunti. Bakit hindi ka nalang nag-asawa at nagkaanak ng sarili? Bakit kailangan mong pulutin ang anak ng iba? Nakita ko ang pag-igting ng panga niya. Bingo! Natumbok ko ang sensitive spot. Pulutin? Ulit niya. May halong diin. Ang mga mata niya ay biglang nag-apoy. Ang anak ko si Jeric. Hindi siya basura na pinulot ko lang kung saan. Siya ang biyaya na dumating noong panahong akala ko wala nang saysay ang buhay ko. Huminga siya ng malalim, tila pinapakalma ang sarili. Alam mo ba kung paano ko siya nahanap? Tanong niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Hindi ako sumagot. Hinayaan ko siyang magsalita. Iniwan siya sa labas ng simbahan. Umagang-umaga, umuulan. Nakabalot lang siya sa manipis na kumot na basa na. Nanginginig siya. Kulay asul na ang mga labi sa lamig. Walang nakakarinig sa iyak niya kasi mahina na masyado. Parang sumuko na siya. Habang nagkukwento siya, naramdaman ko ang paninikip ng dibdib ko. Si Carlos, ang anak ng matalik kong kaibigan, naranasan ang lahat ng yon, habang ako, nagpapakasa sa sayaman. Noong binuhat ko siya, patuloy ni May, at nakita ko ang pamumuo ng luha sa mga mata niya. Tumigil siya sa pag-iyak. Kumapit siya sa daliri ko. Sa sandaling yon, alam ko na. Hindi ako ang sumagip sa kanya, Mr. Zamora. Siya ang sumagip sa akin. Tinitigan ko siya. Hinahanap ko ang kasinungalingan. Hinahanap ko ang pag-arte. Pero wala. Ang nakikita ko lang ay isang ina na nagmamahal ng tapat. At sa isang iglap, natuliro ang konsensya ko. Paano ko sasabihing ako ang kukuha sa batang yon? Paano ko sasabihing ang batang sinagip niya ay ang batang ipinangako kong babawiin? Uminom ako ng tubig para lunukin ang bara sa lalamunan ko. Sorry, sabi ko. At sa pagkakataong ito, totoo na ang paghingi ko ng tawad. I didn't mean to offend you. Ayos lang, sagot niya. Pinunasan ng gilid ng mata gamit ang napkin. Sensitibo lang ako pagdating kay Jeric. Kaya sana maintindihan mo kung bakit naging defensive ako kagabi. Tumango ako. Kung kukunin ko si Jeric ngayon, magkakaroon ng digmaan. At base sa nakikita ko kay May, hindi siya susuko ng walang laban. Madudurog si Jeric sa gitna ng away namin.
Kailangan kong mag-isip ng ibang paraan. Kailangan kong makasiguro na ligtas si Jeric na maayos ang pagpapalaki sa kanya habang unti-unti kong inaayos ang gusot na ito. At higit sa lahat, kailangan kong mabantayan si May. Kung totoo man ang sinasabi niya o hindi, kailangan kong nasa loob ako ng buhay nila. Attorney May, tawag ko sa kanya. Seryoso. Tumingin siya sa akin, naghihintay. Nilabas ko ang isang tseke mula sa bulsa ko. Blanko ito. Inilapag ko ito sa mesa at inislide papunta sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya. Ano to? Mr. Zamora, sabi ko naman. Hindi yan bayad. Putol ko sa kanya. Donasyon yan para sa future ni Jeric. Naguguluhan siyang tumingin sa akin. Bakit? Sumandal ako sa upuan at pinag-krus ang mga braso ko. Oras na para sa twist. Dahil gusto kong bawiin ang offer ko na hanapin mo ang bata. Sabi ko. Ano? Gulat niyang tanong. Titigil na tayo? Hindi. Iling ko. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Nahanap ko na ang bata. Namutla. Si May. Ang kamay niya ay napahawak sa gilid ng mesa. Sa sino? Nasaan? Ngumiti ako. Isang ngiti na hindi umaabot sa mata. Isang gandang ngiti ng taong may itinatagong baraha. Secret muna. Pagsisinungaling ko. Pero habang inaayos ko ang gusot sa pamilya, nung bata, gusto kong humiling ng isang pabor sa'yo. Anong pabor? Kabadong tanong niya. Nakita ko kung paano ka mag-alaga kay Jeric. Hanga ako. Wala akong alam sa mga bata, May. At kung sakaling makuha ko na ang batang hinahanap ko, baka hindi ko alam ang gagawin ko. Inilapit ko ang mukha ko ng kaunti. Gusto kong matuto. Gusto kong makita kung paano maging magulang. Kaya ang hiling ko, hayaan mo akong maging bahagi ng buhay ni Jeric. Kumunot ang noo niya. Ano ang ibig mong sabihin? Hayaan mo akong maging ninong niya. Mabilis kong sagot. Let me be his godfather. Tutulungan kita sa gastusin, sa pag-aalaga kung kailangan mo ng break. In exchange, turuan mo akong maging tatay. Natigilan si May. Parang pinoproseso niya kung seryoso ba ako o nababaliw. Para sa kanya, isa itong kakaibang proposal mula sa isang bilyonaryo. Pero para sa akin, ito ang unang hakbang ng pagsakop. Kapag nakuha ko na ang loob ng bata at kapag napatunayan kong may motibo si May, mas madali ko nang mababawi ang lahat. Mr. Zamora, Ethan, nag-aalangan niyang sabi. Hindi kita kilala ng lubusan at ang maging ninong ay hindi biro. Subukan mo ako, hamon ko. Bigyan mo ako ng 1 buwan. Kapag hindi mo nagustuhan, aalis ako. Pero tanggapin mo ang tseke. Para kay Jeric yan. Tinitigan niya ang tseke, tapos ay tinitigan niya ako. Nakita ko ang pagtatalo sa isip niya. Ang pride niya laban sa practicality para sa anak niya. Sa huli, huminga siya ng malalim at dahan-dahang tumango. Sige, sabi niya. Pero sa oras na saktan mo ang anak ko, o may gawin kang hindi ko gusto, kakalimutan kong kliyente kita. Ngumiti ako. Sa wakas, nakapasok na ako. Deal, sagot ko. Pero sa likod ng isip ko, alam kong nagsisimula pa lang ang tunay na laro. Pasensya na, May. Pero ang batang tinatawag mong anak ay hindi sayo at babawiin ko siya sa ayaw at sa gusto mo. Pagod. Iyon lang ang nararamdaman ko sa bawat himaymay ng kalamnan ko. Ikatlong gabi na itong nilalagnat si Jeric. Ikatlong gabi na rin na wala akong maayos na tulog. Ang mga mata ko ay parang binibigatan ng semento at ang ulo ko ay sumasakit sa kakaisip ng mga deadline sa trabaho na hindi ko maasikaso dahil ayokong iwan ang anak ko. Wah! Wah! Napapikit ako nang mariin ang muling umiyak si Jeric. 3:00 na ng madaling araw. Shh! Tahan na, baby. Nandito na si Mommy. Bulong ko habang hiniheli siya ng pabalik-balik sa maliit naming sala. Pero hindi siya tumatahan.
Ang init ng katawan niya ay tumatagos sa damit ko, nagpapalala ng pag-aalala ko. Naibigay ko na ang gamot, napunasan ko na siya, napasuso ko na. Pero iyak pa rin siya ng iyak. Pakiramdam ko, ako ang pinakamasamang ina sa mundo. Hindi ko mapatahan ang sarili kong anak. Biglang tumunog ang doorbell. Kumunot ang noo ko. Sino ang kakatok ng ganitong oras? Baka kapitbahay na nagrereklamo sa ingay? Dahan-dahan akong lumapit sa pinto at sumilip sa peephole. Halos malaglag ang panga ko. Si Ethan. Basang-basa siya ng ulan. Nakatayo sa labas ng gate. May bitbit na supot ng pharmacy. Binuksan ko ang pinto. Hindi alintana na ang gulo ng buhok ko at ang pajama ko ay may mantsa ng gatas. Ethan, anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ko habang pinapapasok siya. Tumawag ako kanina. Narinig kong umiiyak si Jeric sa background. Paliwanag niya habang pinapagpag ang coat niya. Sabi mo nilalagnat. Nagdala ako ng cooling patches at humidifier. Nabasa ko sa internet na makakatulong daw yon. Natigilan ako. Tumawag siya kanina para sa isang legal consultation pero binabaan ko siya dahil nagwawala si Jeric. Hindi ko akalain na pupunta siya rito. Tinitigan ko siya. Ang bilyonaryong si Ethan Zamora na sanay sa aircon at chauffeur ay sumugod sa bagyo para sa anak ko. Akin na siya, sabi niya. Inaabot ang mga kamay niya kay Jeric. Hindi na. Basa ka pa at magpahinga ka muna. Kahit 5 minuto lang. Ako na muna. Ang boses niya ay hindi nag-uutos, kundi nakikiusap. At sa sobrang pagod ko, kusa na lang bumigay ang katawan ko. Dahan-dahan kong ibinigay si Jeric sa kanya. Kinabahan ako nung una. Ang lalaking braso niya ay mukhang sanay humawak ng golf club o pen, hindi ng sanggol. Pero laking gulat ko nang makita ko kung paano niya inayos ang posisyon ni Jeric sa balikat niya. Marahan niyang tinapik-tapik ang likod ng bata habang naglalakad-lakad sa sala. Shh! Tahan na, little warrior. Nandito na si Ninong. Bulong niya sa mababang boses. At parang mahika, unti-unting tumahan si Jeric. Siguro dahil sa pagod o siguro dahil naramdaman niya ang seguridad sa bisig ni Ethan. Napaupo ako sa sofa at pinanood sila. Isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa dibdib ko. Hindi ito yung kaba na naramdaman ko noong una kaming nagkita. Iba, ito. Mas mainit, mas malalim. Nakita kong napapikit si Ethan habang inaamoy ang ulo ni Jeric. Ang mukha niya ay payapa. Walang bahid ng angas o yabang. Sa sandaling iyon, nakalimutan kong kliyente ko siya. Nakalimutan kong magkaiba kami ng mundo. Ang nakikita ko lang ay isang lalaking nagmamahal sa anak ko. Alam mo, basag ni Ethan sa katahimikan, hindi lumilingon sa akin. Wala pa akong nakakargang sanggol sa tanang buhay ko. Si Jeric ang una. Napangiti ako ng tipid. Halata naman. Masyadong matigas ang balikat mo. Natawa siya ng mahina. Gagawin ko ang lahat para sa batang Tome. Pangako. Bumilis ang tibok ng puso ko. Gagawin ko ang lahat. Bakit parang may ibang kahulugan ang mga salitang iyon? Bakit parang ang bigat ng pangako niya? Lumipas ang 1 oras at nakatulog na nang mahimbing si Jeric sa bisig niya. Dahan-dahan niya itong inihiga sa kuna. Pagbalik niya sa sala, may dala na siyang 2 tasa ng kape na tinimpla niya sa kusina ko nang walang paalam. Para sa'yo, abot niya sa akin. Kailangan mo yan. Salamat, sagot ko. Tinatanggap ang mainit na tasa. Nagdikit ang mga daliri namin. Agad akong napaiwas ng tingin dahil parang may kuryenteng dumaloy sa balat ko. Umupo siya sa tabi ko sa sofa. Hindi sobrang lapit, pero sapat para maamoy ko ang perfume niya na humalo sa amoy ng ulan. May, tawag niya sa pangalan ko. Seryoso. Tumingin ako sa kanya. Ang mga mata niya ay nakatitig sa akin nang may halong lungkot at paghanga. Bakit ka ganyan tumingin? Tanong ko.
medyo naiilang. Iniisip ko lang, napakaswerte ni Jeric sa'yo, sabi niya ng mahina. Handa kang isakripisyo ang tulog mo, ang karir mo, ang lahat para sa kanya. Sana, huminto siya. Sana sana ganyan din ang naramdaman ko noong bata ako. Pagtatapos niya, sabay inom ng kape para itago ang emosyon sa mukha niya. Nanlambot ang puso ko. Sa likod ng bilyones at kapangyarihan, may isang sugatang bata sa loob ni Ethan. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, gusto kong ako ang maging lunas sa sugat na yon. Gusto kong yakapin siya gaya ng pagyakap ko kay Jeric. Ethan, sabi ko, at kusang gumalaw ang kamay ko para hawakan ang braso niya. Nandito ka na ngayon. May pamilya na si Jeric at kasama ka na doon bilang ninong. Tumingin siya sa kamay ko na nasa braso niya, tapos sa mga mata ko. Unti-unting gumuhit ang isang ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiti na hindi ko pa nakikita sa mga magazine o sa telebisyon. Hindi ito ang nangiti ng isang bilyonaryo. Ito ang nangiti ng isang lalaking nahanap ang kanyang tahanan. Ipinatong niya ang kanyang malaking palad sa ibabaw ng kamay ko. Ang init nito ay tumagos sa balat ko. Diretsong tumama sa puso ko na matagal nang nanigas dahil sa takot na masaktan. Salamat, May, bulong niya. Ang boses ay malalim at paos. Hindi mo alam kung gaano kahalaga sa akin ang marinig yan. Para akong hinipnotismo ng mga mata niya. Sa sandaling iyon, parang kaming dalawa lang ang tao sa mundo. Ang distansya sa pagitan ng mga mukha namin ay unti-unting lumiliit. Naamoy ko ang mint sa hininga niya. Naramdaman ko ang init ng katawan niya. Sa isang saglit, gusto kong ipikit ang mga mata ko at hayaan ang sarili kong mahulog. Pero biglang gumana ang utak abogada ko. Ang defense mechanism na ilang taon kong itinayo para protektahan ang sarili ko. Mabilis kong binawi ang kamay ko at tumayo mula sa sofa. Lumayo ako ng ilang hakbang. Tumalikod para itago ang pamumula ng mukha ko. Gagabi na, Ethan! Nautal kong sabi. Pilit na pinatatag ang boses ko. Kailangan mo nang umuwi. May pasok pa tayo bukas. Narinig ko ang paggalaw niya sa likuran ko. Ang tunog ng pagtayo niya mula sa sofa ay parang tunog ng isang pagkakataong pinalampas. Tama ka, sagot niya. Ang boses niya ay kalmado pero may himig ng panghihinayang. Pasensya na. Nadala lang ako ng emosyon. Hinarap ko siya. Nakangiti na siya ngayon, pero hindi na gaya kanina. Ito na ulit ang nangiti ng magalang na si Ethan Zamora. Salamat sa pagpunta, sabi ko. Malaking bagay yon kay Jeric at sa akin. Kahit anong oras, May. Tandaan mo yan, sagot niya. Hinatid ko siya sa pinto. Nang makaalis ang sasakyan niya, isinandal ko ang likod ko sa pinto at napahawak sa dibdib ko. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Natatakot ako. Hindi sa kanya, kundi sa sarili ko. Dahil sa unang pagkakataon, parang gusto kong maniwala na pwedeng magkaroon ng happy ending ang kwento namin ni Jeric na kasama siya. Kinabukasan, pumasok ako sa opisina na magaan ang pakiramdam. Kahit din kulang sa tulog, parang ang dami kong enerhiya. Habang nagbabasa ako ng kaso, nahuhuli ko ang sarili kong nakatulala sa kawalan. Inaalala ang init ng palad ni Ethan. Napapangiti ako na parang teenager. Attorney? Napapitlag ako nang kumatok si Jen. Yes, Jen? Nakangiti kong bati, pero hindi nakangiti si Jen. Maputla siya at parang nanginginig ang mga labi. May naghahanap po sa inyo, sabi niya ng mahina. Sino, Temdomino? Si Mr. Zamora ba? Agad akong tumayo at inayos ang buhok ko, umaasang si Ethan ang nasa labas. Umiling si Jen. Hindi po, attorney. Isang ginang. Sinabi ko pong wala kayong appointment, pero nagwawala po siya sa labas, sabi niya. Napalunok si Jen bago ituloy. Sabi niya, ninakaw niyo daw ang apo niya. Nanigas ako. Biglang naglaho ang nangiti sa mga labi ko.
Ang init na naramdaman ko kanina ay napalitan ng yelo na gumapang sa buong katawan ko. Papasukin mo! Utos ko, ang boses ko ay naging matigas at formal. Bumukas ang pinto at okay ang isang babaeng nasa 50 anyos. Hindi siya mukhang mahirap, pero hindi rin mukhang mayaman. Nakasuot siya ng matingkad na pulang blusa at punong-puno ng gintong alahas ang kanyang leeg at braso. Ang makapal niyang makeup ay hindi na itago ang mga guhit na ng edad at ang matalim na kislap ng kanyang mga mata. Mukha siyang taong hindi papatalo at mukha rin siyang taong gagawin ang lahat para sa pera. Humakbang siya palapit sa mesa ko nang walang pasabi. Ang tunog ng takong ng kanyang sapatos ay parang martilyo na tumatama sa sahig. "Kayo ba si Attorney May?" tanong niya. Ang boses niya ay matinis, masakit sa tainga. Tumayo ako para ipakita na hindi ako natatakot, kahit na sa loob-loob ko ay nanginginig ang mga tuhod ko. "Ako nga," sagot ko ng mahinahon. "At kayo po ay si—" "Lorna," sagot niya, sabay taas ng kanyang baba. "Lorna Batumbakal, tita ng nanay ng batang nasa puder mo." Parang bombang sumabog sa harap ko ang mga salitang yon. Nanlamig ang buong katawan ko. Ito na. Ito na ang kinatatakutan ko mula noong araw na inuwi ko si Jeric. Ang pagbabalik ng kanyang nakaraan. "Mrs. Batumbakal," panimula ko. Pinipilit kong gamitin ang boses abogado ko. "Kung nandito kayo para kay Jeric, gusto kong ipaalam sa inyo na legal ang adoption ko. Dumaan sa tamang proseso ang lahat. Final and executory na ang desisyon ng korte." Tumawa siya ng mapakla, isang tawang puno ng pang-uuyam. "Legal?" Asik niya. "Alam nating pareho, attorney, na kaya mong paikutin ang batas dahil abogado ka, pero hindi mo mapapaikot ang katotohanan." Lumapit siya lalo sa mesa at inilapit ang mukha niya sa akin. Amoy ko ang matapang niyang pabango na humahalo sa amoy ng sigarilyo. "Dugo ang nananalaytay sa batang yon," mariin niyang sabi. "Dugo namin. Ikaw? Ano ka ba niya? Isang estranghero na namulot lang ng bata para maglaro ng bahay-bahayan." Nasaktan ako. Tago sa buto ang insulto niya. Pero hindi ko pwedeng ipakita na apektado ako. "Minahal ko si Jeric higit pa sa buhay ko." Sagot ko, nanginginig ang boses sa galit. "Nasaan kayo nung iniwan siya sa simbahan? Nasaan kayo nung naghihingalo siya sa ospital? Ngayon lang kayo susulpot?" Nagkibit-balikat lang si Lorna, tila hindi tinablan ng konsensya. "Wala kang alam sa pinagdaanan ng pamilya namin." Katwiran niya. "Ang mahalaga, nandito na ako at kukunin ko ang karapatan ko." May kinuha siya sa loob ng kanyang bag. Isang gusot na envelope. Padabog niya itong ibinagsak sa ibabaw ng mesa ko, sa tabi ng mga kaso na binabasa ko. "Petition for custody," sabi niya nang nakangisi. "May hearing na tayo next week." Tiningnan ko ang dokumento. Paano siya nakakuha ng hearing agad? Ang bilis. Masyadong mabilis, unless may tumutulong sa kanya. May nagpopondo sa kanya. "Hindi niyo makukuha si Jeric," matigas kong sabi. "Lalaban ako." "Good luck," sagot niya habang inaayos ang kanyang bag. "Pero tandaan mo to, attorney, dugo ay mas matimbang sa papel. At sa mata ng lipunan, ikaw ang kontrabida na nagdamot ng bata sa tunay niyang pamilya." Tumalikod siya at naglakad palabas. Bago siya tuluyang lumabas ng pinto, lumingon siya ulit. Oo nga pala," pahabol niya. "Ang cute ni Jeric sa picture niya sa Facebook, no? Ingatan mo siya. Mahirap na. Baka bigla na lang siyang mawala habang nasa trabaho ka." Nanlaki ang mga mata ko. Banta ba yon? "Lumabas ka." Sigaw ko. Nawala na ang pagtitimpi ko. "Security! Jen!" Ngumisi lang si Lorna at tuluyan ng umalis. Napaupo ako sa upuan ko. Nanginginig ang buong katawan ko. Ang puso ko ay parang sasabog sa takot. Alam ni Lorna kung nasaan kami. Alam niya ang hitsura ni Jeric. Binabantayan niya kami.
Kinuha ko ang cellphone ko. Nanginginig ang mga daliri ko habang hinahanap ang contacts ko. Kailangan ko ng tulong. Kailangan ko ng proteksyon. Hindi ko kaya ito mag-isa. Ang pangalan ni Ethan ang unang nakita ko. Ethan, ang pangako niya kagabi. Gagawin ko ang lahat para sa batang to. Pinindot ko ang call button. Isang ring, dalawang ring. Hello, May? Sagot ni Ethan sa kabilang linya. Ang boses niya ay kalmado, balwarte ng seguridad na kailangan ko ngayon. Ethan, garalgal ang boses na sabi ko at hindi ko na napigilan ang pagtulo ng luha ko. Ethan, tulungan mo ako. Kukunin nila si Jeric. Halos liparin ko ang daan papunta sa coffee shop kung saan kami magkikita ni Ethan. Yakap-yakap ko si Jeric ng mahigpit, takot na baka sa anumang sandali ay may humablot sa kanya mula sa mga bisig ko. Pagpasok ko, nakita ko agad si Ethan sa dulong mesa. Tumayo siya agad nang makita ako. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala. May, tawag niya. At mabilis na lumapit para alalayan ako. Sa sandaling maramdaman ko ang kamay niya sa likod ko, parang bumigay ang mga tuhod ko. Ang tapang na ipinakita ko kay Lorna kanina ay biglang gumuho. Ethan, garalgal ang boses ko. Alam nila kung saan ako nakatira. Alam nila ang mukha ni Jeric. Sabi niya kukunin niya ang bata. Inalalayan niya ako paupo sa sofa. Kinuha niya si Jeric mula sa akin at inilapag muna ang baby bag. Pagkatapos, lumuhod siya sa harap ko at hinawakan ang dalawang nanginginig kong kamay. Huminga kami. Tumingin ka sa akin. Utos niya sa malambing pero matatag na boses. Tumingin ako sa mga mata niya, madilim, seryoso, pero punong-puno ng kasiguraduhan. Hindi ko hahayaang may mangyari sa inyo. Pangako niya. Nandito ako. May mga abogado ako. Hindi nila makukuha si Jeric. Napahagulgol ako. Sa buong buhay ko bilang single mother, sanay akong ako lang ang lumalaban. Ako ang lawyer. Ako ang provider. Ako ang protector. Pero ngayon, sa harap ng bilyonaryong ito, naramdaman kong pwede akong maging mahina. Pwede akong sumandal. Ipinakita niya sa akin ang petition. Sumbong ko habang pinapahid ang luha. May hearing daw next week. Paano kung manalo sila? Paano kung paniwalaan ng korte na mas may karapatan ng kadugo? Umiling si Ethan. Dugo? Sarkastiko niyang tanong. Nasaan ang dugo na yan nung mga panahong kailangan ni Jeric ng gatas at gamot? Huwag kang mag-alala sa legalidad. Sagot ko yan. Tumayo siya at may tinawagan sa cellphone. Ihanda ang sasakyan at tawagan mo ang security team. Gusto ko ng 24-hour surveillance sa bahay ni Attorney May. Hindi, wait. Huwag sa bahay. Bumaling siya sa akin. Hindi kayo ligtas sa bahay mo, May. Kung alam ni Lorna ang address mo, alam niya kung kailan ka aalis at darating. Delikado. Saan kami pupunta? Tanong ko, kabadong-kabado. Sa bahay ko. Sagot niya nang walang pag-aalinlangan. Sa penthouse. Walang makakapasok doon nang walang pahintulot ko. Doon muna kayo hanggat hindi natatapos ang gulo na to. Gusto ko sanang tumanggi. Masyadong mabilis. Masyadong intimate. Pero nang tingnan ko si Jeric na mahimbing na natutulog sa car seat, alam kong wala akong choice. Ang pride ko ay walang halaga kumpara sa kaligtasan ng anak ko. Sige, pagsang-ayon ko. Salamat, Ethan. Pasi, ang penthouse ni Ethan sa BGC ay parang palasyo sa langit. Malawak, moderno, at tanaw ang buong skyline ng Maynila. Pero sa kabila ng karangyaan, ramdam ko ang lungkot ng lugar. Walang family pictures, walang dekorasyon, puro black, white at gray. Pasensya na, medyo bachelor pad ang dating, sabi niya habang binubuksan ang pinto ng guest room. Pero ipinalagyan ko na to ng crib kanina habang nasa biyahe tayo. Napanganga ako. Sa loob ng maikling oras, nagawa niyang ipaset up ang isang kumpletong kwarto para sa bata.
May kuna, may changing table, at may mga bagong laruan pa. Ethan, sobra-sobra na to, sabi ko, hindi makapaniwala. Para sa inaanak ko, nakangiti niyang sagot. Magpahinga na kayo. May security sa labas ng pinto. Ligtas kayo dito. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw, nakatulog ako ng mahimbing. Panatag ang loob ko na nasa kabilang kwarto lang si Ethan. Lumipas ang 2 araw. Ang penthouse na dating malamig ay unti-unting napuno ng init. May mga bote na ng gatas sa kitchen counter ni Ethan. May mga laruan na sa sala. At ang pinaka-espesyal sa lahat, may mga tawa na. Nasa kusina ako, naghahanda ng hapunan nang marinig ko ang hagik-gik ni Jeric sa sala. Sumilip ako. Nakadapa si Ethan sa carpet, naglalaro ng peekaboo kay Jeric. Ang bilyonaryong kinatatakutan ng lahat ay nagpapakapayaso para mapatawa ang isang sanggol. Bah! Gulat ni Ethan at humagalpak ng tawa si Jeric. Napangiti ako habang nakasandal sa hamba ng pinto. Ang puso ko ay parang lobo na unti-unting lumalaki sa sobrang saya. Ito ang pangarap ko. Isang pamilya, isang ama na magmamahal sa anak ko. Lumingon si Ethan at nahuli akong nakatingin. Ngumiti siya. Iyong ngiting umaabot sa mata. Gutom na ang boss natin, biro niya. Tinutukoy si Jeric. At gutom na rin ang ninong. Lumapit ako at umupo sa tabi nila sa carpet. Luto na ang pagkain, sabi ko. Ethan, salamat talaga. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Tinitigan niya ako ng malalim. Hinawi niya ang isang hibla ng buhok na tumabing sa mukha ko. Ang dampi ng daliri niya sa pisngi ko ay nagdulot ng init sa buong katawan ko. May, tawag niya sa pangalan ko, halos pabulong. Hindi mo kailangang gawin lahat mag-isa. Nandito ako. Handa akong panindigan to. Kayong dalawa. Natigilan ako. Panindigan? Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Bumilis ang tibok ng puso ko. Sa maikling panahon na nakasama ko kayo, na-realize ko kung ano ang kulang sa buhay ko. Sabi niya. Hinawakan niya ang kamay ko. Gusto ko kayong protektahan. Hindi lang bilang abogado o kliyente, kundi bilang... Hindi niya itinuloy, pero naintindihan ko. At sa totoo lang, gusto ko rin. Gusto kong maniwala na ito na yon, na pagkatapos ng lahat ng hirap, ibinigay na ng tadhana ang lalaking para sa akin. Ethan, sagot ko, at mahigpit kong pinisil ang kamay niya. Salamat sa pagdating sa buhay namin. Yayakapin ko sana siya nang biglang tumunog ang telepono niya. Bumuntong hininga siya at tiningnan ang caller ID. Kumunot ang noo niya. Sorry May, kailangan kong sagutin to, attorney ko. Paalam niya. Mauna na kayong kumain. Tumayo siya at naglakad papunta sa kanyang home office sa dulo ng hallway. Sinundan ko siya ng tingin. Masaya ako. Sobrang saya. Pakiramdam ko ay nasa alapaap ako. Inayos ko si Jeric sa high chair niya at sinubuan. Pero makalipas ang ilang minuto, naalala ko na naiwan ni Ethan ang pain reliever niya sa mesa. Sabi niya kanina, sumasakit ang ulo niya. Kinuha ko ang gamot at baso ng tubig. Dadalhan lang natin si Tito Ethan ng gamot, baby. Sabi ko kay Jeric na abala sa pagnguya ng teether. Naglakad ako papunta sa office niya. Bahagyang nakabukas ang pinto. Akmang kakatok na sana ako nang marinig ko ang boses niya. Seryoso. Iba sa malambing na boses na gamit niya kanina. Ito ang boses ng ruthless businessman. Oh, nakausap ko na ang judge. Sabi niya. Huminto ako. Judge? Para sa kaso ni Lorna? Napangiti ako. Talagang tinutulungan niya kami. Pero ang sunod niyang sinabi ay parang yelong bumuhos sa akin. Bayaran mo si Lorna. Kahit magkano, basta umatras siya. Ayokong umabot ito sa korte. Natuwa ako. Ginagawa niya ang lahat para matapos na to.
Pero siguraduhin mong watertight ang waiver na pipirmahan niya. Dagdag niya. Dahil sa sandaling makuha ko na ang full custody kay Jeric, ayokong may humabol pa. Nabitawan ko ang baso ng tubig. Pak! Ang tunog ng pagkabasag ay umalingaw-ngaw sa tahimik na hallway. Mabilis na napalingon si Ethan sa pinto. Nakita niya ako. Nakita niya ang gulat at takot sa mukha ko. Pero bago pa siya makagalaw, narinig ko ang huling sinabi ng kausap niya sa loudspeaker na hindi niya agad napatay. Copy, sir. At yung tungkol kay Attorney May, kapag nalaman niyang si Jeric ang tagapagmana ng Montenegro Estate na pinapahanap niyo, baka gamitin niya yon laban sa inyo. Nanlaki ang mga mata ko. Montenegro Estate? Pinapahanap? Tumingin ako kay Ethan. Ang mukha niya ay namutla. Wait. Hakbang niya palapit. Huwag kang lalapit. Sigaw ko, habang paatras na tinatakpan ng katawan ni Jeric. Ang mga salita niya sa telepono ay paulit-ulit na umiikot sa utak ko. Sa sandaling makuha ko na ang full custody, hindi siya tumutulong. Nagpapanggap lang siya. Kinukuha niya ang loob ko, kinukuha niya ang loob ni Jeric. Para sa huli, siya ang kukuha sa anak ko. Ang lalaking pinagkatiwalaan ko. Ang lalaking minahal ko sa loob ng maikling panahon ay ang pinakamalaking traidor sa lahat. Parang bumagal ang ikot ng mundo. Ang tunog ng nabasag na baso sa paanan ko ay tila kulog na gumising sa akin mula sa isang mahabang panaginip. Isang napakagandang panaginip na bangungot pala sa totoong buhay. May, let me explain. Humakbang palapit si Ethan. Ang mga kamay niya ay nakalahad na parang sumusuko. Ang mukha niya ay puno ng takot. Huwag! Sigaw ko. Umatras ako. Muntik na akong matapakan ng bubog, pero wala akong pakialam sa sakit. Mas masakit ang narinig ko. Huwag na huwag mo akong hahawakan. Mabilis kong nilampasan si Ethan at pumasok sa loob ng kanyang opisina. Kailangan kong makita. Kailangan kong kumpirmahin. May, please, makinig ka muna sa akin. Habol niya. Hindi ko siya pinansin. Dumiretso ako sa mesa niya kung saan nakakalat ang mga papeles na binabasa niya kanina habang kausap ang abogado. Hinablot ko ang pinakaibabaw na folder. Binuksan ko ito at bumungad sa akin ang isang DNA test result. Subject 1, Carlos Montenegro, deceased. Subject 2, Jeric, minor. Probability of paternity, 99.9%. Nang inig ang mga kamay ko at nabitawan ko ang folder. Nagkalat ang mga papel sa sahig. Napatingin ako sa isa pang dokumento, isang draft ng custody petition. Nakapangalan kay Ethan Zamora bilang petitioner laban sa akin. Montenegro Estate! Bulong ko, ang boses ko ay basag. Tumingin ako kay Ethan na nakatayo sa may pinto. Hindi makatingin ng diretso sa akin. Ang batang pinapahanap mo sa akin noon. Ang batang tagapagmana na sinasabi mo. Si Jeric yon? Hindi siya sumagot, pero ang pananahimik niya ay sapat na. Tumawa ako nang mapakla. Tuloy-tuloy ang pagpatak ng luha ko, pero ang naramdaman ko ay hindi lungkot. Galit. Umaapoy na galit. Kaya ka lumapit? Tanong ko. Dinuduro siya. Kaya ka nagpakaninong? Kaya ka nagdala ng gamot nung may sakit siya? Kaya ka nag-offer ng bahay mo? Para ano? Para makuha ang loob namin bago mo kami saksakin patalikod? Hindi, May. Mali ang iniisip mo. Katwiran niya, lumapit siya at hinawakan ang braso ko. Oo, noong una. Yun ang plano. Pero nagbago ang lahat. Minahal ko si Jeric. Minahal ka, Pak. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi niya. Namamanhid ang palad ko sa lakas ng sampal na yon. Nanlaki ang mga mata ni Ethan. Hawak ang pisngi niya. Gulat na gulat. Huwag mong babuyin ang salitang pagmamahal. Nanggigigil kong sabi. Ang pagmamahal, hindi nagsisinungaling. Ang pagmamahal, hindi nanlilinlang. Ginamit mo lang kami. Ginamit mo ang kahinaan ko bilang ina
para makuha ang gusto mo. May, maniwala ka. Tinutulungan ko kayo laban kay Lorna. Tinutulungan, asik ko. Tinutulungan mo kaming ilayo kay Lorna para ikaw ang kumuha sa kanya. Anong pinagkaiba nyo? Pareho lang kayo. Pareho kayong tingin kay Jeric ay isang premyo, isang asset, hindi isang tao. Tumalikod ako at mabilis na tumakbo palabas ng opisina. Dumiretso ako sa guest room kung saan nandoon si Jeric. Kinuha ko ang diaper bag at padabog na isinilid ang mga gamit. Nanginginig ang buong katawan ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong magwala. Pero kailangan kong maging matatag para sa anak ko. Nagising si Jeric sa ingay at nagsimulang umiyak. Shh! Aalis na tayo, baby. Aalis na tayo sa impyernong to. Bulong ko habang mabilis ko siyang kinakarga. Paglabas ko ng kwarto, nakaharang si Ethan sa main door. May, huwag kang umalis. Delikado sa labas. Si Lorna. Mas delikado sa tabi mo. Sigaw ko. Kay Lorna, alam kong kalaban siya. Pero ikaw? Ikaw ang pinakamasahol. Kasi pinaramdam mo sa akin na kakampi kita. Pinaramdam mo sa akin na pwede kitang mahalin. Natigilan si Ethan. Nakita ko ang sakit sa mga mata niya. Pero wala na akong pakialam. Kung nasasaktan siya, kulang pa yon sa sakit na nararamdaman ko ngayon. Tumabi ka. Utos ko. May please, gabi na. Umuulan. Saan kayo pupunta? Pagmamakaawa niya. Kahit saan, basta malayo sa'yo. Lumapit ako sa kanya. Ang mga mata ko ay puno ng determinasyon. Subukan mo kaming pigilan, Ethan. Subukan mo. At ipapangako ko sa'yo, kakalimutan kong abogado ako. Papatayin kita. Nakita niya sa mga mata ko na seryoso ako. Nakita niya ang ina na handang pumatay para sa anak. Dahan-dahan siyang tumabi. Bumagsak ang mga balikat niya. Tila isang sundalong sumuko sa laban. Binuksan ko ang pinto at lumabas. Paglabas ko ng lobby ng kondo, sinalubong ako ng malakas na ulan. Wala akong dalang payong. Yakap-yakap ko si Jeric para hindi siya mabasa. Habang ang ulan ay humahalo sa mga luha ko, pumara ako ng taxi. Nang makasakay kami, doon lang ako bumigay. Napasandal ako sa upuan at humagulgol. Ang sakit. Sobrang sakit. Akala ko, siya na ang sagot sa mga dasal ko. Akala ko, nahanap ko na ang protektor namin. Iyon pala, siya ang predator na matagal nang nag-aabang. Biglang tumunog ang cellphone ko. Isang text message mula sa sekretary ko. Si Jen. Attorney, may dumating na sheriff kanina sa bahay niyo. May dalang court order. Temporary restraining order at writ of habeas corpus galing sa kampo ni Lorna. Pinapatawag kayo sa korte bukas na bukas din. Sabi nila, kapag hindi niyo nilabas ang bata, ipapadampot kayo. Napabitaw ako sa cellphone ko. Wala na. Wala na akong matatakbuhan. Sa likod ko, si Ethan na traidor. Sa harap ko, si Lorna naghahaman. At ako? Ako ay isang single mother na walang pera, walang kapangyarihan, at ngayon, wala nang kakampi. Tiningnan ko si Jeric na natutulog sa bisig ko. Lalaban tayo, anak. Bulong ko. Kahit na sa loob-loob ko, pakiramdam ko ay talong-talo na ako. Lalaban tayo hanggang kamatayan. Nakatayo ako sa gitna ng sala, nakatingin sa pintong nilabasan ni May at Jeric. Ang katahimikan ng penthouse ay parang isang mabigat na kumot na dahan-dahang pumapatay sa akin. Ilang oras pa lang ang nakararaan. Ang kwartong ito ay puno ng tawa ng isang sanggol at ng amoy ng luto ni May. Ngayon, amoy na lang ng ulan at expensive leather ang naiiwan. Tumingin ako sa sahig. Nandoon pa rin ang mga bubog ng basong nabasag ni May. Sa tabi nito, ang teether ni Jeric na naiwan sa pagmamadali nila. Lumuhod ako at pinulot ang laruan. Mahigpit ko itong hinawakan hanggang sa bumaon ang matigas na plastic sa palad ko. Gago ka, Ethan! Bulong ko sa sarili ko. Napakalaki mong gago. Akala ko kaya kong kontrolin ang lahat. Akala ko pwede kong manipulahin ang sitwasyon.
na pwede kong makuha ang bata, matalo si Lorna, at mapanatili si May sa buhay ko ng sabay-sabay. Masyado akong naging arogante. Sa kagustuhan kong manalo sa laro, natalo ko ang tanging bagay na totoong mahalaga. Biglang tumunog ang telepono ko. Si Attorney Gozon. Sinagot ko ito. Ang dugo ko ay kumukulo sa galit. Sir Ethan, bungad ng abogado, masigla ang boses. Good news. Nabalitaan kong umalis si Attorney May sa penthouse nyo. Pwede nating gamitin to. Pwede nating palabasin na unstable siya. Na tinakbuhan niya ang safety na inoffer nyo. Mas mapapadali ang paglipat ng custody sa inyo. You're fired. Natahimik ang kabilang linya. Pardon, sir? Sabi ko, tanggal ka na. Mariin kong sagot. I withdraw mo ang lahat ng petisyon laban kay May. Ngayon din. At kung marinig kong tinutulungan mo pa ang kampo ni Lorna para madiin si May, sisiguraduhin kong hindi ka na makakapag-practice ng batas sa buong Pilipinas. Pinatay ko ang tawag at ibinato ang cellphone sa sofa. Hindi ko kailangan ng abogado para manalo. Kailangan ko si May. Kailangan kong itama ang pagkakamali ko. Kinuha ko ang susi ng kotse at mabilis na tumakbo papunta sa elevator. Habang bumababa ako, tinawagan ko ang private investigator ko gamit ang car phone pagkasakay ko. Hanapin mo sila. Utos ko habang pinapaandar ang makina ng sports car ko. Hanapin mo ang taxi na sinakyan nila. Alamin mo kung saan sila bumaba. Bawat segundo, mahalaga. Sir, malakas ang bagyo. Mahirap mag-track ng CCTV. Wala akong pakialam sa bagyo. Sigaw ko at humampas ang kamao ko sa manibela. Hanapin mo sila bago sila maunahan ni Lorna. Pinaharurot ko ang sasakyan sa basang kalsada ng BGC. Wala akong direksyon. Umiikot lang ako. Nagbabaka sakaling makita ko sila sa gilid ng daan, naghihintay ng masasakyan. Please, May, huwag kang lumayo. Hayaan mong magpaliwanag ako. Ilang minuto ang lumipas, tumawag ulit ang investigador. Sir, na-trace namin ang taxi driver. Ibinaba daw sila sa bus terminal sa Cubao. Sumakay sila ng huling biyahe papuntang Batangas. Batangas, ang probinsya kung saan lumaki si May. Doon siya tatakbo. Doon siya magtatago. Salamat, sagot ko. Padalhan mo ako ng address ng lumang bahay ng mga magulang niya. Tinahak ko ang SLEX ng mabilis. Ang ulan ay parang latigo na humahampas sa windshield ko. Halos wala akong makita, pero hindi ako tumigil. Habang nagmamaneho, tumunog ulit ang telepono ko. Unknown number. Sinagot ko ito. Mr. Zamora, ang matinis na boses ni Lorna ang narinig ko. Balita ko. Nag-away ang magsyota. Kawawang Attorney May. Naglayas kasama ang apo ko. Kumuyomang pangako. Wag na wag mong gagalawin ang mag-ina, Lorna. Tumawa siya. Bakit? Kasi gusto mong ikaw ang kumuha sa yaman ng bata? Huwag ka nang magmalinis, Ethan. Pareho lang tayo. Ang kaibahan lang, hawak ko ang batas ngayon. May court order na ako. At papunta na ako sa Batangas kasama ang mga pulis para bawiin ang bata. Nanlamig ako. Alam na niya. Makinig ka, Lorna. Banta ko. Ang boses ko ay mababa at delikado. Alam kong peke ang birth records na hawak mo. Alam kong binayaran mo ang civil registrar sa munisipyo nyo. May ebidensya ako. Natahimik siya saglit pero agad ding nakabawi. Patunayan mo sa korte. Pero bago mangyari yon, nasa akin na ang bata. Naputo lang tawag. Mas lalo kong idiniin ang apak sa silinyador. 120 kph, 140 kph. Kailangan ko silang maunahan. Hindi pwedeng makuha ni Lorna si Jeric. Kung mangyayari yon, hindi lang si May ang mawawasak. Pati ang pangako ko kay Carlos ay mapapako. Makalipas ang 2 oras na tila walang katapusan, nakarating ako sa isang liblib na barangay sa Batangas. Putik ang daan at madilim ang paligid. Sa dulo ng isang makitid na kalsada, nakita ko ang isang maliit na bahay na gawa sa kahoy at bato. May nakaparadang tricycle sa labas. At sa bintana, may aninag ng kandila.
Walang kuryente dahil sa bagyo. Inihinto ko ang sasakyan at tumakbo papunta sa pinto. Basang-basa ako ng ulan, pero hindi ko na ininda. Kumatok ako ng malakas. May buksan mo to. Walang sumagot. May, parang awa mo na. Alam kong galit ka sa akin. At tanggap ko yon. Pero papunta na dito si Lorna. May dala siyang mga pulis. Narinig ko ang kaluskos sa loob. Ilang sandali pa, bumukas ng kaunti ang bintana. Nakita ko ang mukha ni May. Puno ng takot at pagod. May hawak na kutsilyo. Umalis ka na! Sigaw niya umiiyak. Huwag mo na kaming lokohin. Kasabwat ka ni Lorna. Hindi! Sigaw ko pabalik. Lumapit ako sa bintana. Ang mukha ko ay basang-basa ng ulan at luha. Maniwala ka sa akin, May. Mahal ko kayo. Mahal ko si Jeric. Kaya kong ibigay ang lahat ng yaman ko, ang lahat ng meron ako. Huwag lang kayong makuha ng babaeng yon. Tinitigan niya ako. Hinahanap niya ang kasinungalingan sa mga mata ko. Please, May. Pagmamakaawa ko. Hayaan mong protektahan ko kayo. Sa pagkakataong ito, hindi bilang kliyente, hindi bilang Montenegro executor, kundi bilang ako, bilang Ethan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kutsilyo. Nakita ko ang paglambot ng ekspresyon niya. Ang pagtatis ng isang babaeng pagod na sa kalalaban mag-isa. Akmang bubuksan na niya ang pinto nang biglang lumiwanag ang paligid. Pula at asul na ilaw. Ang tunog ng sirena ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Napalingon ako. 2 police mobile ang huminto sa tapat ng bahay. At mula sa isang itim na van, bumaba si Lorna. May payong na hawak ng isang alalay, nakangisi na parang demonyo. Bingo! Sigaw ni Lorna. Humarap ako kay May sa bintana. Nanlaki ang mga mata niya sa takot. Ethan! Bulong niya. Isarado mo ang pinto. Utos ko sa kanya, matigas at desidido. Kahit anong mangyari, huwag kang lalabas hanggat hindi ako sinasabi. Anong gagawin mo? Humarap ako sa mga pulis at kay Lorna. Itinaas ko ang aking baba at inayos ang aking basang coat. Haharangin ko sila. Sagot ko nang hindi lumilingon. Wala akong armas, wala akong abogado. Pero sa gabing ito, handa akong maging pader sa pagitan ng mag-inang ito at ng mundong gustong umapi sa kanila. Order in the court! Ang malakas na pukpok ng maso ng huwes ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Pero para sa akin, parang tunog ito ng sarili kong puso na unti-unting nadudurog. Nakaupo ako sa witness stand, ang mga kamay ko ay nanginginig at magkadaop sa aking kandungan. Ang lamig ng aircon ay tumatagos sa suot kong blazer, pero mas malamig ang tingin ng mga tao sa paligid. Sa kabilang panig ng kwarto, nakaupo si Lorna. Nakaitim siyang damit, may hawak na panyo, at panay ang punas sa mga matang wala namang luha. Ang husay niyang umarte. Sa mata ng huwes, isa siyang kaawa-awang lola na pinagdamutan ng apo. Sa mata ko, isa siyang halimaw. Tumayo ang abogado ni Lorna, si Attorney Perez, isang veteranong litigator na kilala sa pagiging marumi maglaro. Inayos niya ang kanyang salamin at lumapit sa akin ng may mapang-uyam na ngiti. Attorney May, panimula niya. Ayon sa medical records na nakuha namin, nag-take kayo ng hormone pills at gumamit ng mechanical pumps para magkaroon ng gatas, tama ba? Napalunok ako. Alam ko kung saan papunta ito. Opo, sagot ko. Pilit na pinatatag ang boses. Tinatawag itong induced lactation. Gusto kong maramdaman ni Jeric ang obsesyon. Putol niya sa akin. Humarap siya sa huwes. Your Honor, hindi ba kahina-hinala? Ang babaeng ito ay hindi nanganak. Walang dugong nag-uugnay sa kanya sa bata. Pero pinilit niya ang katawan niya na gumawa ng gatas. Hindi ba ito senyales ng isang psychological instability? Isang babaeng desperadang angkinin, ang batang hindi naman kanya. Objection! Sigaw ng abogado ko. Argumentative. Sustained, sabi ng huwes. Pero nakita ko ang pagkunot ng noo niya. Nakita ko ang pagdududa sa mga mata niya
Nang tumingin siya sa akin, nanikip ang dibdib ko. Ang pinakabanal na bagay na ginawa ko para kay Jeric, ang pagpapasuso sa kanya, ay ginagamit nila ngayon bilang sandata para palabasin akong baliw. Your Honor, dagdag pa ni Attorney Perez, ang kliyente ko, si Mrs. Lorna Batumbakal, ay kadugo ng bata. Dugo, hindi gatas na galing sa pills. Sa kultura natin, pamilya ang una. Bakit natin ipagkakaitiwal ang bata sa isang estranghero kung nandito ang tunay na pamilya? Napayuko ako. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin na ang pamilyang sinasabi nila ay nagpabaya kay Jeric noong sanggol pa ito. Pero wala akong matibay na ebidensya. Ang tanging hawak ko lang ay ang pagmamahal ko. At sa loob ng korte, walang bigat ang pagmamahal kung walang blood ties. Natapos ang testimonya ko, bumaba ako ng stand na parang lantang gulay, sumunod na umakyat si Lorna. Gusto ko lang po makasama ang apo ko. Umiiyak na, sabi ni Lorna, sabay singhot. Namatay na ang nanay niya. Ako na lang ang natitira sa kanya. Nangako ako sa puntod ng pamangkin ko na hahanapin ko ang anak niya. Maawa po kayo, Your Honor. Napapikit ako sa inis. Ang galing niyang magsinungaling. Kung alam lang nila na ang habol niya ay ang Montenegro Estate. Pero teka, Montenegro Estate? Bigla kong naalala si Ethan. Simula noong gabing iyon sa Batangas, noong hinarang niya ang mga pulis para bigyan ako ng oras na sumuko ng maayos at kumuha ng abogado, hindi ko na siya nakita. Sabi ng iba, bumalik na siya sa Maynila. Sabi ng isip ko, sumuko na siya. O baka naman, hinihintay niya lang kung sino ang mananalo para doon siya pumanig. Tumingin ako sa pintuan ng korte, umaasa, naghihintay. Kahit na sinaktan niya ako, kahit na niloko niya ako, bakit hinahanap pa rin siya ng puso ko? Mayroon pa bang witness ang panig ng defense? Tanong ng huwes sa abogado ko. Nagtinginan kami ng abogado ko. Umiling siya ng marahan. Wala na. Naubos na ang bala namin. Kung gayon, sabi ng huwes, inaayos ang kanyang salamin at hinahawakan ng maso. Handa na akong magbigay ng desisyon. Nanlamig ang buong katawan ko. Eto na. Mawawala na sa akin si Jeric. Tiningnan ko si Lorna. Nakangisi na siya. Tagumpay na tagumpay. Pipikit na sana ako para tanggapin ang hatol ng biglang bumukas ng malakas ang pinto ng sala. Blag. Napalingon ng lahat. Ang mga pulis, ang huwes, si Lorna at ako. Sa pintuan, nakatayo ang isang lalaki. Gusot ang kanyang suit, magulo ang buhok, at may dark circles sa ilalim ng mata na tila ilang gabi nang walang tulog. Pero ang tindig niya ay nananatiling matatag at puno ng awtoridad. Si Ethan, bumilis ang tibok ng puso ko. Anong ginagawa niya dito? Naglakad siya papasok sa gitna ng aisle. Hindi pinapansin ang bulungan ng mga tao. Ang mga mata niya ay nakapako lang sa akin. Saglit lang, pero nakita ko ang isang emosyon na hindi ko mabasa. Pagsisisi, lungkot, o pamamaalam. Mr. Zamora, sabi ng huwes, halatang kilala ang bilyonaryo. Bawal ang pumasok ng basta-basta sa kalagitnaan ng proceedings. I apologize, Your Honor, sagot ni Ethan. Ang boses niya ay malalim at umaalingaw-ngaw sa tahimik na kwarto. Pero kailangan kong tumestigo. I have crucial evidence regarding the child's welfare and custody. Tumayo ang abogado ni Lorna. Objection, Your Honor. Hindi siya nakalista sa witness list. I am the executor of the Montenegro Estate. Matigas na sagot ni Ethan, humarap kay Lorna na biglang namutla. At ang batang pinag-aagawan niyo ay ang sole heir ng yaman na hawak ko. May karapatan akong magsalita. Natigilan ang buong korte. Nagbulungan ang mga tao. Yaman? Tagapagmana? Tumingin sa akin si Ethan. Sa pagkakataong ito, hindi na malambot ang tingin niya. Naging formal, naging malamig. Kinabahan ako.
Kung magsasalita siya bilang executor, ibig sabihin ba nito ay kukunin niya ang bata para sa estate? Ibig sabihin ba nito ay pareho kami ni Lorna na mawawalan? Pinapayagan ko, sabi ng huwes. Take the stand, Mr. Zamora. Habang naglalakad si Ethan papunta sa witness stand, pakiramdam ko ay huminto ang pagtibok ng puso ko. Ito ang lalaking nagparamdam sa akin na may kakampi ako. Ito rin ang lalaking nagparamdam sa akin na mag-isa lang pala talaga ako. Naupo siya at itinaas ang kanang kamay para manumpa. Mr. Zamora, tanong ng huwes, sino sa tingin mo ang nararapat na magkaroon ng custody sa bata? Ang tiyahin na kadugo o ang ina-inahan na nagpalaki? Huminga ng malalim si Ethan. Tumingin siya kay Lorna, tapos tumingin sa akin. Sa sandaling iyon, hindi ko alam kung sisirain niya ba ako o ililigtas. Hinawakan niya ang mikropono. Your Honor, panimula niya. Ang batang si Jeric ay anak ng matalik kong kaibigan. Ipinangako ko sa ama niya na ibibigay ko ang lahat para sa kinabukasan ng bata. Nag-pause siya at ang katahimikan ay nakakabingi. Kaya nandito ako para sabihin ang totoo, isang katotohanan na magbabago ng desisyon ninyo ngayong araw. Bumaling siya sa akin at sa wakas, nakita ko ang luha sa gilid ng kanyang mata. Wala ni isa sa amin ang nararapat, sabi niya. Napanganga ako. Anong ibig niyang sabihin? Ramdam ko ang bigat ng tingin ni May sa akin. Puno ng pagtataka, puno ng kaba. Inayos ko ang mikropono sa harap ko. Ito na ang huling deal na gagawin ko. At sa pagkakataong ito, hindi ako ang mananalo. Ako ang matatalo para manalo ang mag-inang ito. Mr. Zamora, ulit ng huwes, mukhang naguluhan sa sinabi ko kanina. Anong ibig mong sabihin na walang karapatan ang kahit sino sa inyo? Huminga ako ng malalim. Kinuha ko ang isang itim na folder mula sa loob ng aking coat. Ito ang orihinal na last will and testament ni Carlos. Your Honor, panimula ko, ang boses ko ay matatag at umaalingaw-ngaw sa buong sala. Ako ang executor ng Montenegro Estate. Hawak ko ang bilyones na mamanahin ni Jeric. At ayon sa batas ng lupa at sa batas ng negosyo, ang pera ay kapangyarihan. Tumingin ako kay Lorna. Nakangisi siya. Akala niya kakampi ako sa kanya dahil sa pera. Pero pagpapatuloy ko, kilala ko ang tatay ni Jeric, si Carlos. Namatay siya para iligtas ako. At bago siya namatay, may iniwan siyang specific instructions sa kanyang diwa. Binuksan ko ang folder at binasa ang isang clause. Ang sabi dito, ang karapatan sa pangangalaga sa aking anak ay hindi dapat ibase sa dugo o sa yaman. Dapat itong ibigay sa taong handang maging magulang kahit walang kapalit na salapi. Isinara ko ang folder at tumingin ng diretso kay Lorna. Mrs. Batumbakal, tawag ko sa kanya. Sinasabi mong mahal mo ang apo mo, tama? Oo naman, sagot niya agad, pero halatang kinakabahan sa tono ko. Kung gayon, sabi ko, at ngumiti ako. Isang nangiti na alam kong dudurog sa kanya. Wala kang magiging problema sa bagong desisyon ko bilang executor. Humarap ako sa huwes. Your Honor, simula sa araw na ito, inililipat ko ang buong yaman ng Montenegro Estate sa isang blind trust fund. Walang sinuman, hindi ako, at lalong hindi ang legal guardian, ang pwedeng humawak o gumalaw ng kahit 5 duling mula sa pera. Nanlaki ang mga mata ni Lorna. Ano? Ang pera ay mananatiling nakatago hanggang sa tumungtong si Jeric sa edad na 21. Patuloy ko, tinataasan ng boses para marinig ng lahat. Ang guardian na mag-aalaga sa kanya ay walang matatanggap na allowance, walang mansyon, walang kotse. Ang makukuha lang niya ay ang responsibilidad na magpalit ng lampin, magpuyat sa gabi, at magpakain sa bata gamit ang sarili niyang pera.
Bumaling ako kay Lorna. Ngayon, Mrs. Batumbakal, gusto mo pa bang kunin ang apo mo? Wala kang makukuhang pera. Puro hirap lang. Payag ka ba? Namutla si Lorna. Ang kaninang maamong mukha ng isang lola ay biglang nabasag. Lumabas ang tunay niyang kulay, ang mukha ng kasakiman. Hindi pwede yan. Sigaw ni Lorna, napatayo sa upuan niya. Karapatan ko ang pera na yan. Dugo kami. Paano ko bubuhayin ang bata kung ipagkakait mo ang mana niya? Ayan, turo ko sa kanya. Tumingin ako sa huwes. Your Honor, narinig niyo ba? Hindi ang bata ang habol niya. Ang pera. Nagkagulo sa korte. Nagbulungan ang mga tao. Napapalo ng maso ang huwes. Order! Order in the court! Pero hindi pa ako tapos. Tumingin ako kay May. Nakatakip ang mga kamay niya sa kanyang bibig. Umiiyak. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkaunawa. Naiintindihan niya na ang ginagawa ko. Your Honor, pagpapatuloy ko, mas malumanay na ngayon. May isang tao sa kwartong ito na hindi naghahanap ng pera. Isang tao na gumastos ng sarili niyang ipon para sa gatas. Isang tao na nagising ng madaling araw, hindi para magbilang ng pera, kundi para magpasuso ng batang hindi naman nanggaling sa kanya. Itinuro ko si May. Si Attorney May. Siya ang pinili ni Carlos, hindi sa pamamagitan ng dugo, kundi sa pamamagitan ng tadhana. Siya ang tunay na ina ni Jeric. Katahimikan. Nakita ko ang pagtulo ng luha ni May. Tumingin siya sa akin at sa mga mata niya, nakita ko ang pagkawala ng galit. Napalitan ito ng gulat at pasasalamat. I rest my case, Your Honor. Pagtatapos ko, tumayo ako at bumaba sa witness stand. Nagwawala si Lorna sa kabilang panig. Manloloko ka, Zamora. Kinasabot mo ang babaeng yan. Ididimanda ko kayo. Pero huli na ang lahat. Nakita na ng Huwes ang totoo. Nakita na ng lahat na ang petition ni Lorna ay base lang sa kasakiman. Base sa testimonya at ebidensya, deklara ng huwes, matigas at pinal. Ipinawawalang bisa ko ang petisyon ni Mrs. Batumbakal at iginagawad ko ang full and permanent custody ng batang si Jeric kay Attorney May. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw sa korte. Kahit bawal, napaupo si May at napahagulgol. Yakap-yakap ang abogado niya. Panalo siya. Ligtas na si Jeric. Nakatayo lang ako sa gilid. Pinapanood ang tagumpay niya. Gusto ko siyang lapitan. Gusto ko siyang yakapin at sabihin congratulations. Gusto kong sabihin na mahal ko siya. Pero naalala ko ang mga sinabi niya noong gabing umalis siya. Ikaw ang pinakamasahol. Tama siya. Sinimulan ko ang lahat ng ito sa kasinungalingan. Muntik ko na silang ipahamak. Ang presensya ko sa buhay nila ay nagdala lang ng gulo. Si Lorna, ang mga pulis, ang takot, lahat yon dahil sa akin. Ang mundo ko ay marumi, puno ng mga taong tulad ni Lorna. Si May at si Jeric. Dalisay sila. Hindi sila bagay sa mundo ko. Ang pinakamagandang regalo na maibibigay ko sa kanila ngayon ay hindi pera, hindi proteksyon, kundi ang pagkawala ko. Nakita kong lumingon si May sa direksyon ko. Nakangiti siya, may luha sa mga mata, akmang tatayo para lapitan ako. Umiling ako ng marahan at ngumiti ng mapait. Tinalikuran ko siya. Naglakad ako palabas ng pinto ng korte habang nagkakagulo pa rin sa loob. Bawat hakbang ay parang tingga sa bigat. Bawat hakbang ay parang hinihiwa ang puso ko. Paglabas ko ng building, sinalubong ako ng sikat ng araw. Tapos na ang bagyo. Kinuha ko ang cellphone ko. Ihanda mo ang private jet. Utos ko sa piloto ko. Aalis ako ng bansa ngayong gabi. Saan tayo pupunta, sir? Kahit saan. Sagot ko habang sumasakay sa kotse. Basta malayo dito. Tumingin ako sa bintana ng korte sa huling pagkakataon. Paalam. May. Paalam. Jeric.
Patawarin niyo ako kung ang paraan ko ng pagmamahal ay ang lumayo. 1 linggo na ang nakalipas mula noong nanalo ako sa kaso. Tahimik na ang buhay namin ni Jeric. Wala nang Lorna na nanggugulo. Wala nang banta ng court order. Legal na siya sa akin. Sa papel at sa puso, akin na siya. Pero habang pinapanood ko si Jeric na naglalaro sa sala, yakap ang stuffed toy na bigay niya. Parang may kulang. Parang may malaking butas sa dibdib ko na hindi kayang punan ng tagumpay sa korte. Attorney? Napalingon ako. Pumasok si Jen sa sala. May dalang isang maliit na kahon. May nagpadala po nito, sabi niya. Galing daw po sa opisina ni Mr. Zamora. Ibinilin daw sa driver niya na ibigay sa'yo bago. Huminto si Jen. Bago ano? Kabadong tanong ko. Bago daw po umalis ng bansa si Mr. Zamora ngayong gabi. One-way ticket daw po papuntang Europe. Nanlamig ako. Aalis siya? Tuluyan na niya kaming iiwan. Kinuha ko ang kahon. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ito. Sa loob, walang mamahaling alahas o tseke. Ang laman lang ay isang thumb drive at isang sulat na nakasulat kamay. Binuksan ko ang sulat. Ang penmanship niya ay matalim at madiin, pero ramdam ko ang bigat ng bawat salita. May, kung nababasa mo ito, siguro nasa ere na ako. Huwag kang mag-alala. Hindi ko na kayo guguluhin. Tinupad ko ang pangako ko kay Carlos. Nasa mabuting kamay na si Jeric. Nasa kamay mo siya. Gusto kong humingi ng tawad sa lahat ng kasinungalingan, sa paglapit ko sa inyo na may hidden agenda. Akala ko, pera ang solusyon sa lahat. Pero tinuruan mo ako ng isang bagay na hindi nabibili, ang maging tao. Huwag mong isiping ginawa ko ang pagsuko sa estate para magpa-impress. Ginawa ko yon kasi yun ang tama. Kasi yon ang nararapat para sa batang minahal ko ng totoo. Ikaw ang pinakamatapang na babaeng nakilala ko. At si Jeric ang pinakaswerteng bata. Kayo ang pamilyang hindi ko kailanman maaangkin dahil ang isang tulad ko ay marunong lang sumira, hindi bumuo. Paalam, May. Mahal kita. Higit pa sa kaya kong aminin sa sarili ko. Ethan. Bumagsak ang luha ko sa papel. Tanga! Bulong ko sa hangin. Ang tanga-tanga mo, Ethan. Akala niya ba pagiging bayani ang pag-alis? Akala niya ba masaya ako na nanalo ako pero nawala naman siya? Oo, nagsimula kami sa mali. Oo, nasaktan niya ako. Pero noong tumayo siya sa korte at isinuko ang lahat para sa amin, pinatunayan niya na hindi siya ang halimaw na iniisip niya. Siya ang lalaking nagbago dahil sa pagmamahal. Tumingin ako sa orasan. 5:00 na ng hapon. Ang flight papuntang Europe ay karaniwang gabi. Jen, tawag ko. Mabilis na pinapahid ang luha ko. Pakihanda ang sasakyan at pakiempake ang gamit ni Jeric. Po? Saan tayo pupunta? Sa airport? Umiling ako. Kilala ko si Ethan. Bago siya umalis, may isa siyang lugar na pupuntahan. Ang lugar kung saan nagsimula ang lahat ng guilt niya. Sa sementeryo, sagot ko ng mabilis. Susunduin natin ang papa ni Jeric. Palubog na ang araw nang makarating kami sa Manila Memorial Park. Ang langit ay kulay kahel at lila. Isang magandang backdrop para sa isang pagtatapos o isang panimula. Mula sa malayo nakita ko siya. Nakatayo si Ethan sa harap ng puntod ni Carlos. Nakasuot siya ng itim na coat, nakayuko. Ang mga kamay ay nasa bulsa. Sa tabi niya ay isang malaking maleta. Iniwan ko si Jeric kay Jen sa loob ng kotse. Dito lang kayo, ako na ang bahala. Huminga ako ng malalim at naglakad palapit sa kanya. Ang tunog ng mga dahon na naaapakan ko ay nagpalingon sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ako. Ang mukha niya ay mukhang pagod, payat at malungkot. May? Gulat na tanong niya. Anong ginagawa mo dito? Dapat nagse-celebrate kayo. Huminto ako sa harap niya. Ilang dangkal lang ang layo.
Gusto ko siyang sampalin ulit dahil sa pagiging martyr niya, pero mas gusto ko siyang yakapin. Nagbababo ka na kay Carlos? Tanong ko. Tinutukoy ang puntod. Tumango siya at mapait na ngumiti. Oo, nagpapaalam. Sinasabi ko sa kanya na, nagawa ko na ang trabaho ko. Ligtas na ang anak niya. Trabaho lang ba yun sa'yo, Ethan? Hamon ko. Umiwas siya ng tingin. Alam mong hindi, pero kailangan kong umalis. Nakita mo naman ang gulo na dala ko, di ba? Si Lorna, ang media, ang korte. Toxic ako sa inyo, May. Mas tahimik ang buhay niyo pag wala ako. Humakbang ako palapit at hinawakan ang kwelyo ng coat niya. Sino ka para magdesisyon kung ano ang makakabuti sa amin? Nanginginig ang boses na tanong ko. Nanalo ako sa korte, Ethan. Ako ang legal guardian. Ako ang nasusunod. At ang desisyon ko, tinitigan ko siya sa mata. Ang desisyon ko ay kailangan ni Jeric ng ama. At kailangan ko ng partner. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa proteksyon, kundi dahil mahal namin siya. Natigilan si Ethan. Parang nabingi siya sa sinabi ko. Mahal? Ulit niya, na parang takot siyang maniwala. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, pagkatapos kitang lokohin, oo, sigaw ko at tumulo na naman ang luha ko. Dahil ang tunay na pagmamahal nagpapatawad. Ang tunay na pagmamahal, nakikita ang pagbabago ng tao. Nakita ko kung paano ka mag-alaga kay Jeric. Nakita ko kung paano mo isinakripisyo ang pangalan at yaman mo sa korte. Yun ang Ethan na mahal ko. Hinawakan niya ang kamay ko na nasa dibdib niya. Nanginginig ang kamay niya. Wala akong maibibigay sa inyo. Bulong niya. Wala na akong access sa pera ng Montenegro. Ang sarili kong pera, balak ko na ring i-donate. I'm starting from scratch. Hindi kita mabibigyan ng marangyang buhay. Napatawa ako ng mahina habang umiiyak. Tingnan mo ako, Ethan. Mukha ba akong mukhang pera? Hinawakan ko ang pisngi niya. May trabaho ako. Kaya kong buhayin ang pamilya ko. Ang kailangan namin ay ikaw. Yung ikaw na nagpapatulog kay Jeric kapag pagod ako. Yung ikaw na nagdadala ng gamot kapag may sakit kami. Yung ikaw na handang maging villain sa paningin ng iba. Maging hero lang para sa amin. Dahan-dahan, parang natutunaw ang pader na nakapalibot sa kanya. Ang matigas na businessman ay nawala at naiwan ang lalaking nagmamahal. Talaga bang, garalgal ang boses niya, talaga bang may puwang pa ako sa buhay niyo? Hindi ako sumagot. Lumingon ako sa kotse at sumenyas kay Jen. Lumabas si Jen, bitbit si Jeric. Nang makita ni Jeric si Ethan, agad itong nag-unat ng mga kamay at tumawa. Papa! Sigaw ng bata. Natigilan kaming pareho. Iyon ang unang beses na nagsalita si Jeric ng malinaw. Hindi mama, hindi dede, kundi papa. Napaluhod si Ethan sa damuhan. Ang bilyonaryong si Ethan Zamora, lumuhod at umiyak sa harap ng isang sanggol. Lumapit si Jen at ibinigay si Jeric sa kanya. Niyakap ni Ethan ang bata. Nang mahigpit, ibinaon ang muka sa maliit nitong tiyan. Anak ko, hagulgol niya. Sorry kung muntik na kitang iwan. Lumuhod ako sa tabi nila at niyakap silang dalawa. Sa wakas, buo na kami. Ilang minuto kaming nanatili sa ganoong posisyon sa harap ng puntod ni Carlos sa ilalim ng papalubog na araw. Nang kumalma na kami, tumayo si Ethan habang karga pa rin si Jeric. Pinahid niya ang luha niya at tumingin sa akin. May kinuha siya sa bulsa niya, hindi singsing, kundi ang passport at plane ticket niya. Pinunit niya ang ticket sa harap ko. Wala nang aalis. Sabi niya nang nakangiti. May, hindi ko maipapangako na magiging perpekto ako. Pero ipinapangako ko, sa araw-araw nagigising ako, pipiliin kong maging karapat-dapat sa inyo. Hinawakan niya ang kamay ko. Attorney May, pwede ba akong mag-apply? Hindi bilang kliyente, hindi bilang sponsor, kundi bilang asawa at tatay. Napangiti ako ng pagkatamis-tamis.
Application accepted. Sagot ko. Pero under probation ka pa ha. Kailangan mong matutong magpalit ng diaper na may poop. Natawa siya. Isang tawa na puno ng gaan at saya. Hinalikan niya ang noo ko, tapos ang noo ni Jeric. Deal, sagot niya. Naglakad kami pabalik sa sasakyan. Iiwan na ang sementeryo. Iiwan na ang multo ng nakaraan. Habang nakatingin ako kay Ethan, nakarga ang anak namin. Naalala ko ang sinabi ko noon sa sarili ko, na ang tadhana ay mapaglaro. Totoo nga. Pero minsan, ang laro ng tadhana ay hindi para talunin ka, kundi para turuan kang manalo sa bagay na totoong mahalaga. Hindi dugo, hindi pera, kundi pagmamahal. At sa wakas, ang kwento namin ay hindi na lang basta kaso sa korte. Isa na itong pamilya.